Hi guys, welcome back sa live natin dito mga idol. Pero sa totoo lang hindi ko alam yung di-discuss ko eh. Pero yun, ano na lang tayo, mag-review na lang tayo kasi may exam sila nung nakaraan. May nag-send lang sa akin ito. Ayan. Sige, antay lang tayo ng viewers mga idol. Shoutout sa inyo mga Lodi Geeks. Thank you pala sa mga nanood sa 24 oras. Mga Lodi. Ayan. Pero guys, ano yun? Ano lang yun, pampaswerte lang. Yung 24 oras weekend. Shoutout sa mga Lodi Geeks natin. Shoutout kay Xiaomi. Uy, thank you Lodi Geeks. Miss you too. Idol. Shoutout kay Firuze. Shoutout kay Engineer Aubrey Cheryl. Shoutout kay Tori. Hello Idol. Magandang gabi din sa'yo Lola 88. Anong lesson mo ngayon, sir? Meron lang akong mga sasagutan na baka wala pa kang idea. Kaya nilagay ko lang siya in general differential equations. Sa shoutout kay Supremo. Thank you, LPT, Jermaine. Kyra Ayaw. Shoutout sa Lodi Geeks LPT. Midterm exam namin. Shoutout kay Aliana Grace, good luck. Shoutout kay Basically EE. Shoutout kay Lola 88. Shoutout kay Mark. Next eyewitness na, baka next na nasa tulpo na, no? GG. Ano job mo ngayon? Sa software industry, Lodi Geeks. Software engineer. Bernoulli, meron na ako ng Lodi Geeks na isang araw. May limits, wala pa. Ay hindi, yung raffle ko sa page ko. Idol. Tayo lang tayo. Okay lang guys, shoutout sa inyo mga idol. Sige guys, start tayo ng 2 minutes. Sige, pwede naman tayo mag-review ulit ng exact DE. Pagbigay, pwede naman yung mga exact DE sa mga trip. Tapos na yung giveaway, Lodi Geeks. Start tayo ng 10:38 mga idol. Tapos na po yung giveaway, Lodi. Good luck sa'yo, Supremo dun. Reduction of separable variables. Wala pa Mark eh. Ano ba yung, anong given problem ba Mark? Pwede mong ilagay. Shoutout kay Onyx. Good evening sa'yo, idol. Shoutout kay CC. Ay, ano ba yung PNM mo, idol? Tukol saan yun, Firoze? Ang gamit ko kasi isang account ko to Lodi Geeks eh. Yung main account ko nandyan eh. Thank you kay Maldo, Lodi Geeks. Nanood pala ng Trigo substitution and integration. Ano po yung tanong mo mismo? Miss Iska G, diba to? Kay idol. Malakas to Sir IJ kami dati tinuturuan sa mga sa may 1+1 in the most complex way. Trigo sub na 3 cases. Actually hindi ako nakadepende sa 3 cases eh kasi binibase ko mismo sa May tutorial ako niyan idol. Iska. Thank you Engineer Aubrey. Gagi, ang dami agad nang nanonood. Wala pa hindi pa nga ako nag-start. Families of Curves meron na ako idol Xavier. Lodi. Kuya, di ba kayo nasa balita? Yes, ako po yung nasa 24 oras. Ano pong topic i-discuss mo? Differential equations. Kung ano lang yung pwede natin i-discuss. Hindi kasi ako nakapag-prepare talaga dahil kanina. Inexact. Ano bang gusto mong problem, idol? Dalawang account na yun. Yes, ina-upload ko rin sa channel ko to, idol.
Thank you, Jaja, Lodi. May video din, highway. Hindi ako idol hindi ako civil. Marka reveal naman ng kolehiyo. Ayun. Wala, Lodi Gigs na kwento na. Thank you, Aubrey sa gift. Nung college, ba? Sir, ikaw ba'y nasa news? Yes, ako po yun. Ako po yung nasa 24 oras. Kaya pa help sa integration, implicit differentiation. Madali lang naman yan, Lodi Gigs Ba't ngayon ko lang... Sige, later, idol. Ano ulit ang pangalan mo, Firuze? Hindi pa ako nakapag-inspection, idol, sa totoo lang. Okay, sige, start na tayo. So, itong problem na to, guys, yung binibigay ni Sir IJ kasi, possible kasi na bigyan kayo ng problem ng prof nyo na parang proving ng differential equation. Pero hindi naman to ganun kahirap. So, this is just a matter of, parang isushow mo yung specific na y of x or a certain function of x is a solution of a differential equation. So, kunyari, ganito yung tanong sa inyo. Kasi may nagtanong sa akin ito. So, paano ba pinuprove? Kasi may, parang hindi niya alam how to start with this problem. So, tingnan natin. Show that y of x equals 2e raised to 3x minus 5e raised to 4x is a solution of the differential equation given by y double prime minus 7y prime plus 12y equals 0. Shoutout kay Iiro. Si Miss Solana, shoutout Lodi Gigs sa inyo. Okay, so thank you so much Angelica, thank you Lodi Gigs. I appreciate that. So anong gagawin natin dito? How do we prove to Sir IJ? Okay, for the solution part, so here is how we will start the given problem. Since this is y of x, pwede naman natin siyang gawing y na lang. So you can start with y equals 2e raised to 3x minus 5e raised to 4x. Okay, notice that the thing that we must prove has a second derivative. Kumbaga max na yung second derivative. So that means that the given function of y in terms of x must be differentiated twice so that you can show that it will satisfy the given differential equation. So the first thing to do is to get the first derivative. So ano first derivative nito mga idol? What is y prime of this? Ano derivative nito, Lodi Gigs? Anyone sa mga live audience natin? Di ba ang derivative ng e raised to u is e raised to u derivative ng taas? So anong gagawin natin? So ang derivative nito is 3, kaya lang may 2 tayo. So multiply lang natin. So that is 6e raised to 3x. That's 5 times 4. That is 20e raised to 4x. Okay? Shoutout kay Mark from Piat, Cagayan. Okay. Guys, nagets po ba? Tama po ba si Sir IJ? Do you agree with my answer? Mga Lodi Gigs, do you agree with my first derivative? Agree po ba mga idolo? Shoutout kay Sai, shoutout sa Lodi Gigs. But e raised to 3x pa rin? Copy lang yun. E raised to u du, idol. Okay? Sa nagtatanong bakit 3x pa rin? Kasi ano po, e raised to u yan, hindi po nagbabago yan kapag sa exponential. So, kailangan lang po nating balikan, Lodi, ha? We must go back to our fundamentals. Hindi po ba ima-minus sa 1 yung exponent? Okay. So, yung iba nalito, bakit hindi daw nag-minus 1? Yung minus 1 is just applicable for power rule. So, that must be expressed in the form x raised to n. So, ang derivative nito, mga Lodi Gigs, yun yung sinasabi yung minus 1. nx raised to n minus 1, in which x is a variable. And yung e natin is a constant, which is specifically the Euler constant. Yung around 2.71828 approximate. Okay? Good luck sa midterm mo, AKDC, HACJC. Shoutout kay Ram CODM. Okay? Okay, sige guys, try natin later mag-entertain tayo ng questions from other math subjects. So, how do we now proceed? So, ano na next dyan, Sir IJ? So, burahin ko lang guys. Yun na, sana maintindihan po natin na yung e is constant. Yung x po is a variable. So, that's not applicable. Shoutout sa Eltoy. Eyeball. Yes, marunong naman ako Lodi Gigs sa physics. Kaya lang kasi more on math talaga tinuturo ko ni Sir IJ.
Pero dati sa review, nagtuturo ko ng physics. Ano second derivative na to, mga Lodi? What is the second derivative? Hindi ako prof sa university. Yes, pang second year college. What is the second derivative, guys? 6 times 3. So, that is 18. Thank you, Pax. Nasa balita ka na, Sir IJ. Power series, meron din akong tutorial yan, Lodi Geeks. Pwede mong i-check sa channel ko. Ito pala yung YouTube channel ko, mga idol, if ever gusto nyo i-follow. 18 e raised to 3x minus 80 e raised to 4x. 3 times 6, that's 18. 4 times 20, that's 80. Alright? Kay Dan Reynald Sumera, yung derivative na po na yan, Lodi Cakes, applicable po kung a raised to u. A, constant raised to u. Pero ang ginagawa po nito, kasi yan, idol, kaya ln equals 1. Uy, thank you so much, Teos, for the gift, idol. Anong binigay ni Lodi Cakes? Hindi ko napansin. Sorry, Teos. Anyway, thank you so much. Okay, so how do we prove this one now? So, in proving this problem, so you will just substitute this one to the differential equation na binigay. So, yung y double prime natin, so, we will now prove. So, this is now the proof. Lagay natin. So, yung y double prime natin is this one. So, that is 18 e raised to 3x minus 80 e raised to 4x. Okay? Minus 7 multiplied by the y prime, which is 6e raised to 3x minus 20 e raised to 4x plus 12 multiplied by the original function of y, so that is 2e raised to 3x minus 5e raised to 4x equals 0. Okay, saan galing yung 7? Ito po, Lodi Cakes. Dito po galing yung 7. Yes, this is very easy, Lodi Cakes. Madali lang yan. Ito yung 7, ito yung 12. Kasi ito yung ipoprove natin. Guys, na-gets po ba? Are we all clear on this one? Klaro po ba? Thank you, Pax, for the GG, Lodi Cakes. Thank you, Marion Klein. Thank you so much, idol. Okay. So, how do we do this now? Yes, kita yung comment mo, Teos. Kita naman, idol. So, ang gagawin natin dito, simplify lang natin. So, this is now 18 e raised to 3x. Actually, pwede mo namang i-combine yung mga common. Like itong e raised to 3x, ito i-combine natin. Ilan ang 7 times 6? That's 42. So, minus 42 e raised to 3x. Tapos, itong last, 12 times 2, that's plus 24 e raised to 3x. So, this is for the e raised to 3x na part, plus dun sa e raised to 4x naman na part. So, that is negative 80 e raised to 4x. Negative 7 times negative 20, that's positive 140 e raised to 4x. Tapos 12 times negative 5, that's negative 60 e raised to 4x equals 0. 18 minus 42, negative 24 plus 24, 0. Negative 80 plus 140, that's 60 minus 60, that's 0. 0 equals 0. Tapos lagay mo lang hence, it is a solution of the differential equation of the DE. Yan, ganyan mo lang siya, pakita mo lang yung solution. Yes, maka-cancel po, Lodi Geeks. Sana ibalik yung programang matinik at ayan, ganyan lang po siya i-prove, mga Lodi Geeks. Hindi naman siya ganun ka, di ba? Sige, wait lang. Picturean ko lang din to, mga Lodi. Wait, picturean ko lang. Gawin natin tong Ayan. Ayan, guys. Pwede nyong gawin yan, especially dun sa mga may problem regarding proving. YT, strength of materials, wala, idol. Ohm's law, basic lang yan, idol. V equals IR. Sa YouTube channel ko po, sa mga nagtatanong, ito po yung YouTube channel ni Sir IJ. Ay, sa James Maling, mga idol. Makikita mo yung mga past live natin. Di po ba favorite subject niya, sir? Oo, Lodi. Although yan yung pinakamahirap na math, pero para sa akin pinaka-okay. Pwede po ba, sir, na direct ng substitute yung mga value ng mga y sa mismong equation? Pwede naman, kaya lang, you will still undergo the first and the second derivative. GenMath, yes po, nagtuturo din ako ng GenMath. Meron din ako sa channel ko.
Okay. Shoutout kay KL Junsay. Ano guys? Sige, naiintindihan po ba ito mga Lodi Geeks? Guys, nagets po ba yung problem natin before tayo mag-proceed? Okay? Sige, random. Ganito na lang guys. Sige, wait lang ha. If okay sa inyo, magbibigay ako ng random na differential equation tapos try nating isolve. Kumbaga, bigyan nyo sa akin, pwede ba siyang... Kumbaga, review tayo ngayon. Pwede ba siyang exact, homogeneous, linear, o kaya separable. Okay lang ba yun? Guys, kumbaga review talaga tayo ngayon. Like yung mga past lesson sa differential equation. Okay lang ba sa inyo? Kasi hindi talaga ako nakapag-prepare. So, random lang tayo kung ano yung problem na makita ko, sagutan natin on the spot. Okay? Sige guys, burahin ko muna to ha. Ayan, yan yung challenge bilang si Sir IJ. Dapat, kaya kong mag-solve. Hindi naman totally most of the time. I mean, hindi man 100% of the time. Pero most of the time, kaya naman natin mag-solve na on the spot. Ayun. Sir, kailan po non-exact DE nyo? Sige, idol, ano bang mga topics na non-exact DE? Yan ba yung mga determination of integrating factors? Okay, sige guys. Next problem tayo, number 2, reviewin natin ha. So, this is a review guys. So, salamat dun sa mga naka-attend kasi especially dun sa mga may exams next week. So, review tayo guys ng differential equation. So, kailangan na ma-identify nyo anong klase ng DE yung binibigay ni Sir IJ. Okay? Para mas nahirapan ka pang magbura. Oo nga, Benz eh. Okay lang. Gusto ko lang malinis. Electronics Engineer po, Lodi Geeks. Nakita ko to sa 24. Shoutout sa'yo, Jacob. Salamat, Lodi Geeks. Napanood mo pala yung 24 oras. Thank you so much. Thank you sa mga nanood ng 24 oras. Yes, ako po yun. Confirm guys. Actually, nahiya pa akong panoorin. Nahiya akong panoorin yung video. Pero ayun. Ganun talaga. Ewan ko. Pero message siya kasi sa akin ni Miss Von Aquino yung nag-report sa akin. Baka if pwede daw maki-MJS din. Pero okay lang yun. Bonus na lang siguro yun kapag napunta tayo sa Kapuso. Okay, next, number 2. Okay, so please identify this guys dy over dx equals e raised to negative y plus 1. Okay, sige guys, this is a challenge to everyone. Sige Idol Bricks, dyan pagbigyan kita later Idol, i-reserve mo yung tanong mo. Napakadali lang yan Idol, pero sige, as a review, sige, pagbigyan ka ni Sir IJ. So, what is this type? Anyone? Can you please identify anong type to? Separable ba? Homogeneous? Or anything? Separable, sabi ni Jen? Ni Maine? So, agree ba kayo kala Jen? Kala Kit? Okay, that is indeed correct. Good job everyone. Especially those who answered separable. So, exactly, this is a separable differential equation. That is correct. Separable DE. Okay? Kasi you can isolate all the y's with the dy and yung dx natin, pwede nating isolate sa kanan. So, ang gagawin natin, so i-convert natin or we can transform our differential equation into the form. Guys, yung given ko, random lang talaga na nakikita ko sa book natin. So, ayan. So, we have dy over e raised to negative y plus 1 equals dx. Okay? Review po siya, Ma'am Kisha, ng differential equation. Halo-halo po. Guys, tama po ba? Guys, do you agree with me before I proceed? Okay, tama ba yung ginawa ni Sir IJ? So, that is correct. So, hiniwalay ko lang ito. So, I just transpose this one. Actually, parang in-interchange ko lang siya eh. Sinwap lang natin, guys. So, di ba? Sinwap natin so that they can be separated. dy yung kasama yung y. Okay, ito naman. This is my question to you guys. How do we integrate this one? Anyone sa mga Lodi Cakes natin?
how do you integrate this problem? Kasi wala to, hindi ka pwede mag-let you eh. Hindi tayo pwede mag-let you. Hindi ka rin pwede mag-u sub. Kasi kapag sinubstitute mo to, idol, ang lalabas sa'yo, pwede rin naman siguro. Kaya lang i-raise to negative y eh. Sa tingin nyo, paano to integrate? Kasi negative yung exponent natin, di ba? Quotient rule, divide both side, pwede naman. Okay, sige. So ito guys, tama po ba? Pag ito, in-integrate natin, ito, okay na tayo dito, x na to. Tama po ba? Ito, wala na tayong problema eh. So, easy peasy na tong right side, x plus constant na lang. However, we will be having problem with regards to this. Okay, so how do we integrate that, Sir IJ? So, consider now the case. So, consider natin, lagay natin dito guys. So, consider the integral of dy over e raised to negative y plus 1. That is correct, Vincent. That is exactly correct. Ang galing ni Idol, o kaya naman Lodi Cakes, Vincent, pwede mo siyang gawin ganito. So guys, can we transform this as, let's say, so this will be the integral of dy all over, di ba itong e raised to negative y can be like this? Okay? Tama po ba mga Lodi Cakes? Agree po ba kayo yung e raised to negative y is the same as this? Sige, before ako mag-proceed, dapat mag-agree muna kayo. Tama po ba? These two are the same? Yes? Do you agree na maging the same to? Okay, good job everyone. Okay? So they are the same, Sir IJ. So anong mangyayari dyan? Ito, yung ilalim natin, kapag inano natin to, sinimplify, this will be dy over 1. Ito, multiply natin, plus e raised to y, all over e raised to y. In which, kapag sinimplify natin, applying division, ng fraction, so e raised to y will now be our numerator all over 1 plus e raised to y dy. Okay? Tama po ba mga Lodi Cakes? Ito, inangat lang ni Sir IJ. Nakasunod po ba? Hindi, pwede namang mag-no, Lodi. Pwedeng mag-no. So, kailangan at least lahat kayo, in favor or agree kayo sa akin. Siyempre, if you have violent reactions, just let me know so that we can address that properly. Okay? Sir, paano naman malalaman if separable? If pwede mong pagsama-samahin yung mga dx tsaka yung mga x na variable, yung y and ty. So, it's a matter of practice po talaga. Thank you so much kay Ma'am Gian Carla Catli, nanonood sa channel natin. So, what will happen is, eto pag in-integrate natin, pwede na tayo mag-let u. Let u equals 1 plus e raised to y. So, we have du equals e raised to y dy. Kapag ito, transform natin in terms of u, this will now be du over u. Okay? Tama ba guys? Magiging du over u na siya. Agree po ba kayo kay Sir IJ? Okay? Tama po ba? Magiging du over u na siya using the u substitution. So, the e raised to y dy, this is du. Tapos ito, magiging ano na siya. U na yung ilalim natin. Okay, so that will now be ln ng u. So, ano na mangyayari, Sir IJ? So, ln ng u, ln ng, pwede naman natin lagyan ng absolute value, pero okay lang naman din, kahit wala na, ln ng u, tapos ibalik mo yung u na ginamit mo, dahil ito ginamit mong u, so that is ln ng 1, plus e raised to y, equals, ang derivative, ang integral ng dx is x, plus c. So, yan na yung sagot, pwede naman, kung di naman maarte professors nyo, kung ako din naman professor nyo, considered na yung sagot na yan. Ulitin ko po, ang integral nito is this one. The integral of this is x. And then sa right side na lang ako nagdagdag ng constant c. Okay? Pwede naman kung gusto mo i-simplify, it's up to you. Pwede naka in terms of e ito. Pero ako tatanungin, okay na yan. Not unless if pina-express sa inyo explicitly. Kapag pinresent sa explicitly, you have to solve for y in terms of x. Lodi Cakes. Yes, magiging e raised to x plus c na siya. 24 oras yan. Thank you mga Lodi sa mga nakaka-recognize. Lodi Cakes. Kunwari na gets ko. Okay lang yan, idol. Strict po si Sir Masaru. Ayun ang problema kapag strict yung prof nyo. So you have to go back to your basics. Like, kailangan marunong tayo simplify. Thank you, Sir Edward, for the heart. Thank you so much, Dilari, for the fire. Yes, depende talaga sa prof. Agree ako kay Kana. Okay, thank you Engineer Aubrey for the coffee.
May mas simple example pa. Okay guys, can we now proceed to the second item? Okay guys, nagre-review lang po tayo ha. Yung binibigay ni Sir IJ is yung mga nakaraan. Like, yung mga examples natin can be exact, can be linear, can be homogeneous, can be separable. Okay, sige, next item. Okay po, sige, pagbibigyan ko po kayo guys. Okay, next item. Thank you, Engineer Aubrey for the gifts. Number 3 tayo. Yung una nating question is proving no. Ayan yung kinoment nung isa. Nakalimutan ko yung nagpapa-eliminate ng arbitrary constant. Okay, game. Kailan ka po mag-linear coefficient? Yun ba yung series, intersecting tsaka idol? Yung parallel? Is that what you are looking for or not? Sige, hanap tayo Lodicix saglit lang po. Hanap ako ng random given here. Kasi naman yun nga guys, kailangan lang dito kapag nanonood kayo ng live, you have to be patient. Siyempre ako rin, dapat patience ko sa inyo, di ba? Pero wala namang problema sa akin yan. Siyempre naman naiintindihan ko naman kayo. Okay. Number 3. So we have dy over dx equals, kuha na lang ako ng random given dito. Cosine squared x cosine of y. Okay, game. Yan, sabi nyo may trigo pinagbigyan na kayo ni Sir IJ. Okay, game. Wala na akong balak maging doktor, idol. Is this separable? Anyone, can you please identify what type is this, mga lodi? Anong type to, mga idol? Okay, that's correct. Separable. Okay? Okay, good job. Ang galing ng mga idol natin, ha? Every night po kayo nagla-live. Hindi naman Sunday, pero siguro 3-4 times a week. Basta normally gabi. Okay, so anong gagawin natin, Sir IJ? Combine po natin lahat. So we have dy. Tama ba guys? This will be like this. dy over cosine y equals cosine squared x dx. Agree po ba kayo kay Sir IJ? Yes or no? Do you agree, mga Lodicix? This is the transformed separable differential equation. Okay. So, alam natin, ano reciprocal ng cosine y? Sige, parang basic test lang sa mga audience natin. Anong reciprocal ng cosine y? Applications ng DE, okay lang. Thank you, Idol Marco. Salamat sa nanonood ng 24 oras. Okay, that's correct. Secant y. That is correct. So, ang reciprocal ng cosine y is secant y. So, mamaya comment na, i-mention ko yung mga nagsasagot ng tama. So, mamaya basahin natin yung mga names. Pero for the meantime, sige. So, this can be rewritten as secant y dy. Eto guys, meron po bang diretsong integral ang cosine squared x? Yes or no? Do you agree? Meron po bang diretsong integral or not? Okay, that's correct. Uinani. Si John Rafael Escarlan. Sino to? Si Joe Mung, si The Wonder, si Eugene Rebucan. No. Wala tayong diretsong integral niyan. So, this must be transformed using, gagamit tayo dito ng some identities, ng trigonometric identity. Pwede po bang gawing secant squared x minus 1? Hindi po. That's not possible. Actually, hindi rin po tayo pwedeng mag-let u. Mga idol, hindi po possible yung let u. Ang kailangan natin gamitin dito is kailangan kabisado nyo yung double angle identity ng cosine. That is correct, Buffnick. So, kunyari, yes, the double angle identity, that is exactly correct. Recall na ang cosine 2x has 3 equivalent expressions. Cosine 2x is equivalent
to cosine squared x minus sine squared x. So medyo recall tayo guys before ako mag-proceed. Siyempre napaka-importante ng fundamentals. So this is also equivalent to 2 cosine squared x minus 1 and is also equivalent to 1 minus 2 sine squared of x. Okay? So ibig sabihin yan, ay kay Briggs John Monroy, that's for sine 2x idol, yung sinabi mong 2 sine x cosine x. So that's not cosine 2x. It's cosine 2x must be like this, using the Pythagorean identity. I mean, hindi naman totally Pythagorean, pero kamukha lang, kaya lang minus yan. So, cosine 2x has 3 equivalent expressions. Kailangan kabisado nyo to if you are dealing with trigo identities. Okay? So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Cosine squared x. So, kailangan, kapag dito, yung cosine squared x, ang gagawin natin, yung walang sine squared na kasama. So, ito yung i-combine natin, mga idol. Ayan. Nakikita nyo itong mga Lodi Geeks? Yung binilugan ko? Marco, pwede rin naman, kaya lang babalik ka rin dito, mag-identity ka rin ng Lodi Geeks, yung sine squared x. Hindi, okay lang. Siyempre, hindi naman talaga lahat nakakagets agad. So, guys, agree po ba kayo na ito yung gagamitin natin for this one? So we have, okay, consider that cosine 2x. Okay, cosine 2x equals 2 cosine squared x minus 1. So lipat natin, so we have 2 cosine squared x equals 1 plus cosine of 2x. In which, we have now cosine squared x equals 1/2 plus 1/2 cosine of 2x. Okay? Loko to si Idol, jowain na lang daw tapos tagagawa ng assignments. Hindi, separable. Guys, tama po ba? Ito yung gagamitin natin for cosine squared x. Do you agree with Sir IJ? Okay? Shoutout kay N1, take lang daw DE niya. Guys, do you agree na ito yung gagamitin natin for this one so that we can integrate properly? Sir, bakit naging 1/2? Meron tayong 2 dito eh. Sandy. Meron 2 tayo. Thank you. Shoutout kay Staple Your Mouth Shot. Sir IJ, I've been watching your YT playlist. I nailed my test kanina. To super thank you. Uy, congrats sa'yo, Idol ah. Ang galing mo, Idol. Shoutout kay Air. Hello, Lodi Geeks. Thank you, Lolita. Yes, dinivide ko lang both sides. Kaya nagkaroon siya ng 1/2. So, this is now 1/2 plus 1/2 cosine 2x dx. So, dapat guys, sa mga nag-i-integrate, especially when you are dealing with differential equation, dapat mabilis na kayo mag-integrate. Okay? Guys, take note na kapag mag-i-integrate po kayo with trigonometric functions like for sine and cosine, dapat kita nyo agad kung ano yung magiging integral natin. Shoutout kay Kurt Chen Landicho. Okay? So, anong next natin? So, anong integral ng secant y dy? Anyone? Thank you, Amethyst, for the gift. Thank you so much. What is the integral of this one? Dahil kay Sir IJ, naintindihan ko yung DE. Tapos madaling araw ko pinapanood. Oo nga, solid pag madaling araw talaga. Mas mabilis. That's correct. ln secant y plus tangent of y. I have addition of functions. Lodi Geeks, that's I think general mathematics po yan eh. So we have ln of secant of y. Dapat alam nyo na po ito plus tangent ng y. Okay? So equals, thank you Miss Ann. Thank you so much. Thank you so much po for dropping by our live. So ano yung integral ng 1/2 dx? Anyone? Anong integral ng 1/2 dx? Anyone? What is the integral? Okay, that's correct. Anishito and Gabriel Paggo. That's x over 2 Jacob, John Rafael, si Clark Josrain, mga idol. So that's correct. It's x over 2 or 1/2 x. Kasi 1/2 lang yan, dagdagan natin ng constant. Ito ang sinasabi ko guys. Dapat alam nyo agad yung integral nito. Ano yung integral ng cosine x? Una kong tanong guys ha, huwag nyo munang sagutan to. Ano yung integral ng cosine x dx? Anong integral ng cosine x dx? Sa mga Lodi Geeks natin, yung cosine x lang po that's correct. Positive sine x. Derivative yung negative. Yan, nalito na yung mga idol natin.
Ang derivative ng cosine x is negative sine x. Kapag ini-integrate natin siya, sine x. Kasi ang derivative ng sine x ay cosine x. Dapat master nyo na yan. Kasi if hindi nyo master yun, malaking problema siya. Okay? So, tandaan natin na ang integral ng cosine x is sine of x. Okay? So, ano na mangyayari dyan, Sir IJ? So, di ba? Magiging sine 2x yan. Kaya lang, itong 2, mamumultiply ito sa ilalim. So, this will be plus 1 over 4 sine of 2x plus c. Okay? So, pwede natin ipakita kung if ever nabilisan. So, pakita natin bakit naging ganun. 1/2 cosine of 2x dx. So, this will now be, pwede na tayo mag-let u equals 2x. So, we have du equals to dx. So, this will now be transformed as the integral of 1/2 cosine u. Tapos, itong dx natin is 1/2 ng du. Kaya nagkaroon tayo ng 1/4 mga idol. 1/4 integral of cosine u. Okay, thank you all, holy. Guys, tama po ba? Thank you so much dun sa mga nagbibigay ng gift. Sorry, hindi ko napansin. Ayan, so this is na 1/4 sine of u plus c. Tapos balik mo lang siya. Thank you, holy. Sino naman to si Idol? Thank you so much for the gift. Diba guys, dyan siya galing. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, much better na alam nyo na diretso na, itong 2, magiging denominator yan. Tapos knowing na, alam nyo na yung integral ng cosine is sine. So, mas madali na siya makuha. Thank you so much, Ma'am Maria Jonah, for the TikTok. Thank you po. Thank you so much po, Lodi X. So, ano na mangyari, Sir IJ? Kailangan natin i-simplify ito. So, you have to simplify everything. So, ano na mangyari dyan? Sige, wait lang guys. Okay? Yes, na kailangan mo mag-practice, Anishito. Thank you so much kay Huli. Ang daming gift ni Idol. Sobrahin ko lang to. Simplify ko na. Ayan guys, para nagre-review tayo. So, for today, sa mga, try nating i-review kahit siguro some problem sa separable. Siguro try din natin homo, linear, exact. Try natin. Okay? Saan po ba ginagamit in real life? Curious lang. Actually, depende kasi sa engineering firm na makukuha mo, Idol eh. Normally kasi, ang differential equations, ginagamit to sa mga, yung mga more on systems na mga firm related. Okay, so ang gagawin natin dito, saan natin ito i-multiply mga idol? Multiplied by 4, right? Tama ba guys, sa 4 natin siya ita-times? Okay, that's correct, multiplied by 4. Good luck sa'yo, Jomar. Galingan mo sa exams. Sir IG, Family of Cribs. Meron ako, hey. Nag-live ako last week ata. Tapos check mo na lang, recently uploaded lang. Walang matalino sa math kundi mag-practice. Agree. That requires practice. Napaka-importante. So the final answer will be 4 ln ng secant y plus tangent ng y. Thank you sa mga nag-give ha. Sorry if hindi ko na napansin yung iba. So 4 divide 2, that's 2 times x. So that's 2x plus sine of 2x plus 4 times c, that is still a constant, so pwede mo siyang isulat as c na. So yan yung final answer natin. Immortal ka na, engineer. Yes, upload ko to sa YouTube channel ko. ECE ako, Prets. Okay? Sige guys, pwede nyo screenshot sa mga gusto, mag-screenshot. Adding function, ano ba yung, Amethyst, ano ba yung mismong tanong mo? If may given ka, much better. Thank you, Sleepyhead Hedumaru. Thank you, Marco. No problem. Basta nandito si Sir IJ to guide you, mga idol. I'm here po to guide you. Try natin. Naglalaplas, yes, idol. Can we now proceed sa next example? Ano yung tanong mo, Bricks, dyan? Pagbigyan na natin to si Idol. Burahin ko na to, ha? Guys, burahin ko na. Sige na, pagbigyan na natin. Medyo, kunyari, biglang nagbigay ng elimination. Ano yung tanong ni Bricks dyan? Sir, anong year batch mo? 2012 po. Pwede naman, Anishito. Kaya lang mas better na ibaba mo yung 4, Idol. Kasi, kumbaga, hindi pa siya simplified, eh.
minultiply mo both sides by 4. So parang kinomplicate mo lang, binalik mo lang. In which, yun na, hindi mo naman na kailangan. Ano yung elimination of arbitrary constant nito ni Briggs? Briggs, patingin nga ng tanong mo. Pang number 4 na tayo. So we are just answering previous topics from differential equation. Sige guys, okay lang naman kung ano. 33? Anong 33, idol? Hindi, idol, 32, kaka-32 ko lang. Accelerated kasi ako, sir. Shoutout kay engineer si Rohano. Uy, KMing pala, si Lodi Kicks pala to eh. Sige guys, ano example ni ano? Si Briggs, nasan si Briggs? Nawala yung example niya. Lodi. Ay, thank you so much kay Avery for the gift. Thank you. Thank you, Avery, for the gift. Thank you, Izanami. Thank you so much. May sagot na daw siya. Okay, may sagot na siya. Okay. Sige guys, tingnan natin. Okay na, pwede bang ako na lang magbigay ng given? Okay, so ito na next. AI live ka naman. Hindi, idol eh. Hindi ko kaya yung ginagawa nila typing. Sorry. Mahirap yung ginagawa nila, idol. Okay, next. Number 4. Okay, 2x minus 3y dx plus 2y minus 3x dy. Okay guys, at first glance, anong klase itong differential equation? Thank you, Amethyst. Thank you so much, Lodi, for the gifts, and that's appreciated. Sa tingin nyo, anong klase ng differential equation to? Sir, sana dumami ka, swerte ng mga estudyante ngayon may ganito. Oo nga po, Sir Idol eh. Ang galing ni Idol, ni LJ, that's correct. This is an exact differential equation. Actually, pwede nyo siyang i-consider as homogeneous. So, unang-una, kunyari, hindi mo naman muna na-check yung partial derivative. So, makikita mo na same degree sila, degree 1, you can apply here homogeneous. However, if you'll go beyond, like you will try more specific, pwedeng yung exact. So, you can test for the partial derivatives. Yes, exactly. Pwede siyang homogeneous. Unang glance natin, first glance, it's considered as a homogeneous. DE. Since same ng degree yan. Homogeneous. Okay? Kaya lang kasi medyo ano yan. Yan yung mahabang solution eh. What if try mo siyang i-test for exactness? Yes, ako po yung nasa GMA 7 kanina. Sa mga nagtatanong po, ako po yun. Na-discover lang din ako sa TikTok tsaka yun sa mga math achievements yata. So, recall na ang partial derivative ng m with respect to y must be equal to the partial derivative of n with respect to x. Okay? So, that is the test for exactness. Ito yung m natin. Guys, ano derivative nito? So, ang partial derivative ng m with respect to y, ano derivative nito? Yung x natin ay constant. Sa rated k. Ano yung derivative nito mga idol? 2x minus 3y with respect to y. Okay, that's correct. Angeline, that fate on IG. Galing ni idol. Correct yan, negative 3. Lodi Kicks. So, we have negative 3. That's correct. Dun sa mga sumagot ng negative 3. So, the partial derivative of m with respect to y, that's negative 3. Same thing goes for n. So, di ba kapag ito with respect to x, yung y takpan natin, derivative ng negative 3x, negative 3. So, we can conclude that the differential equation is exact. Okay? Yes, that's correct. Ang gagaling ng mga Lodi Kicks natin, sa totoo lang, especially siguro yung mga nagtitake ng differential equation, or iba nag-a-advance, like they are just on their calculus subject, pero marunong naman sila ng mga derivatives, so much better. Nakakapag-advance po kayo. Thank you so much for the roses. Okay? Thank you so much guys sa mga nagbibigay ng gift. Okay, salamat sa inyo mga idolo. So ito eksakto. So naalala nyo pa ba yung method ni Sir IJ? Guys, naalala nyo pa ba yung shortcut ni Sir IJ? Thank you Aries for the rose. Naalala nyo pa ba yung DE natin, Sir IJ's method? So the integral of m dx
yung y natin is set as constant plus the integral of n dy, okay, without x terms equals c. Naalala niyo yung method natin? So I hope you remember this one. So ano na mangyari dyan, Sir IJ? So yung m natin is 2x minus 3y. So this is now the integral of 2x minus 3y dx plus the integral of 2y minus 3x dy equals c. Pero anong sinabi guys? Without x term. So cancel na natin tong negative 3x without x. Guys, ano integral ng 2x with respect to x? Anyone sa mga idol natin, sa mga audience natin? What is the integral of 2x dx? Okay, that's correct. Glenn Alfred, idol, that's correct. It's x squared. Okay? How about negative 3y dx? What is the integral of this? Diba power rule lang to 2x squared over 2? Ano integral ng negative 3y dx? Okay, that's correct, Karo 1. That's 3xy. Kasi, sinabi ko, constant to. Yung y natin constant, so pwede mo siyang takpan. Pag tinakpan mo yan, so negative 3 dx, integrate mo, lagay ka lang ng x. And then, ibalik mo si y. So that's correct, 3xy. That's correct. Okay, so that is minus 3xy. Tapos, ang integral ng 2y ay, tama ba ako guys, y squared? Ano integral ng 2y? Okay, so that's plus y squared equals c. So ito na yung final answer natin. Ayan, napakadali lang. Actually, sobrang... Alam nyo ba guys, I mean, ano lang, share ko lang, may mga prof nitong nakaraang araw na nag-thank you. I mean, engineering prof hindi ko na lang papangalanan. Pero may mga prof na nag-thank you sa akin kasi nakita nila yung method ko sa exact DE. And yun yung ginagamit nila. And tinuturo nila sa mga students nila. Sabi nila na, since ano lang naman din kumbaga pinaikli ko yung solution sa exact, mas madali kasi mas handy sa mga estudyante natin. Especially engineering students. Ba't po na-cancel yung 3x? Kasi may x term siya without x term po. Kumbaga itong 3x, kapag in-integrate mo kasi siya, parang redundant na siya dito sa may 3xy. Logic x. So ayan, lahat ng x term sa n, maka-cancel po. Yes, sure, screenshot idol, no problem. O, yung isang sinasabi mo said yung mahaba. Eh, hindi ko ginagamit yun. Ang ginagamit ko talaga ever since ito. And sobrang allowed naman sa amin. Ang angas daw ng method ni Sir IJ. Pag particular solution naman, you can just idol. What you mean is, pwede ka namang solve mo lang yung C. O sige, pwede naman idol. Pang number 4. Yes, YouTube channel ko po ito idol. Ito po YouTube channel ni Sir IJ. Yes, ganun lang siya Andre. Nasaan ka nung nag-exam ako ng DE? Shoutout kay Dun. Hinahanap daw si Sir IJ kung nasaan ako. Paano output? Amitis? Okay? Okay guys, game. Burahin ko na to ha. Na-screenshot na po ba? Were you able to make a screenshot po mga Lodi Geeks? Okay na to? Linear naman Sir IJ. Walang shortcut idol. Pero sige, okay lang. Pwede naman tayo mag-linear after. So naka-exact na tayo. Exact to. So yun kanina, dalawang separable. Tapos isang proving. So number 5 na tayo for tonight. Tuloy-tuloy lang. Ano ba yung mismong tanong amitis? Hindi ko nga magets eh. Sorry idol, di ko talaga maintindihan kung ano yung gusto mo itanong. So number 5. Yung integral Lodikix, meron naman ako sa channel ko niyan, mutya eh. Pwede mo i-check idol. Sorry, naka-differential equations kasi yung topic natin, idol. Sige, try tayo ng hanap ako. Wait lang idol mga Lodikix. Wait lang po.
Paano po ba malalaman kung homogeneous, Sir Idol, or separable? Homogeneous, no, automatic kasi same degree eh. Sige guys, try nga natin to. Wait lang, hindi ko pa na ano to eh. Subukan lang natin. So number 5, try natin yung 2y. Ito guys, as in random given, hindi ko pa nga alam paano, hindi ko pa nasusolve. Naghanap lang ako ng given. 2y times y squared, kasi hindi talaga ako nakapag-prepare ngayon. Dahil kanina, may inasikaso. Y squared minus x dy equals dx. Okay. So sa tingin nyo guys, separable po ba to? Yes or no? Naka-record ka, Sir IJ? Hindi po, pero ina-upload ko to sa YouTube channel ko. Kumbaga, yung may replay naman to, tapos ma-upload natin sa channel. Okay, that's correct. Hindi siya separable, kasi yung y squared minus x, wala kang common factor ng y dito. So that is basically not a separable differential equation. Okay. So homogeneous ba siya? Yes or no? Kaya nga the only truth na okay, hindi siya homogeneous kasi iba yung degree nito kumpara dun sa isa natin. Ito wala namang constant lang yan, so 0 yung degree niyan. Ito ang degree niya, 'di ba? So magkaiba agad dito 3 tapos dito 2. So ang pwede natin gawin is the thing that we can use here is linear. So pwede natin siyang gawin ganito. So, agree po ba kayo na pwede ko siyang i-convert as dx over dy equals, multiply natin, 2y cubed minus 2xy. Sige guys, sabihan nyo po pag nakasunod kayo kay Sir IJ ha. Guys, tama po ba? Actually, linear siya in x. Linear in x, dx over dy. So, pwede natin siyang gawin ganito. So, we can translate this as dx. Sorry, hindi ko pa nasasagutan. Kaya on the spot talaga natin sasagutan. Plus 2xy equals 2y cubed. So, this is linear, mga Lodi Geeks. Okay? Yan, pabayaan nyo lang si the only truth. Ano lang yan, ng tutrol lang. Masyado siya malakas. Shoutout sa'yo, idol. Lakas mo. So, this is linear in x. So, tandaan natin that this can be expressed as dx over dy plus p of y x equals q of y. So, dalawa kasi yung cases ng linear. Linear in y, tsaka linear in x. So, pwede natin to. Kakapanood lang kita sa TV, idol. Thank you kay Vic Angelo Rodriguez. So, ito yung gagawin natin dyan. Linear pa rin siya. So, ang integrating factor natin dito will be e raised to the integral of p of y dy na. Kasi di ba yung isa nating case ng linear, p of x dx, tas nagiging y times the integrating factor. So for this one, that will be x multiplied by the integrating factor equals q of y multiplied by the integrating factor dy. Okay? Yes, kapag nag-Bernoulli ka, mahaba. Hindi applicable ang Bernoulli dito. Tsaka wala naman siyang x dito na may certain power. So this will now be, so kunin natin sa integrating factor. So the integrating factor is equal to, ano ang p of y natin guys? Anyone? Anyone from the audience? Ano ang p of y natin dito? Sige. Lagrange, iba pa yan idol. Malayo-layo pa yan. P of y? P of y po P of y. P of y guys. Yay, nakalimot. Lahat mali, lagot. Ayan, si Elia yung tumama. It's 2y, that's correct, Cairo. P of y, that must be expressed in terms of y. Kasi itong x natin, ito yan. Ito yan guys, lagyan natin ng arrow para meron kayong idea. Okay? So that is, so, if equals e raised to the integral of 2y dy. So, this is now e raised to y squared. Okay? Yes, Lodi Cakes. Kumbaga, ito yung x, yun yung parang multiplier mo. Linear kasi siya in x eh. Kumbaga, lagay natin linear in x dx over dy. So, linear in x. Ayan. Puro bills na nasa utak ko nga.
Guys, tama po ba? Ito na yung magiging integrating factor natin. P of y po siya, Ralph. Yung P of x ng y natin, idol, that is linear in y. Kasi dalawa yung possible cases niyan, idol Ralph. It can be linear in y, which is what you are talking about. If that is the case, that is dy over dx plus P of xy equals Q of x. However, a linear can also be linear in x na variable. Okay? So, ganun po. So, kailangan lang talaga na mas, analyze lang natin. So, ano lang gagawin natin? So, that is x multiplied by the integrating factor. So, x multiplied by e raised to y squared equals the integral of q of y. So, if the q of y natin is 2y cubed. Okay? Multiplied by the integrating factor e raised to y squared dy. Ayan na. Ito na yung mahirap. Yes, ako po yung nasa balita kanina. Shoutout kay Moshki. Hello po, shoutout sa'yo, idol. So, ito ang tanong. Paano natin to integrate? Integral by parts? Actually, pwede naman. Pero there's something that you can do. Lodix. Pwede kayong linear di naman, idol. Actually, linear naman siya. Integration by parts, yes, Neslove 02. Pwede tayo mag-use substitution. Okay? Sige guys, pwede bang pa-screenshot na lang muna? Tapos burahin ko na muna to. Burahin ko lang muna itong nasa left side natin. Papakita ni Sir IJ paano natin i-integrate to. So, burahin ko lang to guys ha. Don't worry, recorded naman siya. Upload ko naman sa channel ko. So, dito, i-consider muna natin to ha. Let u equal to y squared. Ano derivative ng y squared, guys? Ayan, si the only truth. Yan, pagpasensya nyo na si the only truth, naglalakas-lakasan. Mali naman, patay tayo dyan, idol. Pag nag-y cube ka, only truth, mawawala ka sa sarili niyan. I mean, hindi mo makukuha yung integral. It must be y squared. Ayan. So, yan, bawas-bawas muna ng And dapat lang tayo, stay grounded lang, humble lang, low kicks. Pag masyadong mataas yung lipad, masakit pag lumagapak. So that is 2y dy. So that is 2y dy now. So listen carefully guys. So ang gagawin natin dito, notice that 2y cube can be written as, so diba itong 2y cube can be written as 2y multiplied by y squared e raised to y squared dy. Okay? Guys, pinaghiwalay ko po yung y cube kasi nilet ko yung u equals y squared. Guys, naintindihan nyo ba yung ginawa ni Sir IJ? Tama ba mga Lodi Geeks? Kasi yan yung gagamitin natin. Okay? O kaya pwede tayo mag-assign ng ibang variable. Kasi ang ginagamit kasi natin normally sa integration by parts, di ba naalala nyo kapag integration by parts, UV minus integral of VDU? Pwede tayo mag-assign, let's say, assign na lang natin to as C, mga Lodi Geeks. Gamit tayo ng ibang variable, yan. Okay? So, anong gagawin natin? So, this will now be, eto guys, listen carefully. Ginamit ko lang C kasi mag-integration by parts tayo mamaya eh. Gagamitin natin ulit yung variable na U. To avoid confusion kasi sanay kayo dun sa ganong notation. Okay? So, ito 2y dy. So, this is dc. So, this is the integral now. Ano yung y squared natin? That's c times e raised to c dc. Ito guys, dc to. That is dc. Yung y squared natin c, y squared c, kaya naging ganyan na siya. Tama po ba mga Lodi Geeks? Naintindihan po bakit naging ganito yung integral natin? Naunawaan po ba si Sir IJ? And in which, applicable na dito yung integration by parts. Okay? Yes, IBP na tayo, Neslove, Lodi Geeks. So, naalala pa ba yung IBP? That is the Liate. So, applying the Liate. Okay? Recall nyo lang to mga idolo, ha? So, applying the Liate, algebraic, tapos exponential. So, ang ililet yun natin, si algebraic. So, we have u equals c, du equals dc.
exponential, yun yung ililit natin as dv. So we have dv equals e raised to c dc. Ang integral niyan is automatically e raised to c lang naman, Sir IJ. O ngay, kung may choices lang no Lodi Geeks. Kaya lang undergrad kasi siya, Brian Padilla, pasensya na. Thank you kay Anfate 6. So ano magiging integral niyan? Recall natin guys ha, integration by parts, uv minus the integral of v du. So ano yun natin? That's c e raised to c minus the integral of v du. So we have c e raised to c minus e raised to c. Then ibalik natin si c. So anong gagawin natin? C is y squared. So we can rewrite this as y squared e raised to y squared minus e raised to y squared plus the constant c. So yan guys, sige, screenshot muna natin. EJ, hindi po tayo nag-twice ng integration by parts. Yung una natin ginawa, substitution, idol, and then isang integration by parts lang po. Hello kay GXL. Hello, idol. Lodi Cakes, welcome na welcome ka sa live natin. Guys, naintindihan po ba? The first thing that Sir IJ did is substitution so that I can reduce the given integral into form which I can use yung substitution na ginamit natin. Kaya lang, eventually, ang lumabas is combination ng algebraic and trigonometric, ng exponential. That's why we led to the integration by parts. Okay? Thank you, Jelay. Hello, Lodi Geeks. Welcome kayo mga Lodi sa live natin. So, ito na siya guys. Ito na yung integral ng right side natin. So, ano nang mangyayari? So, ito na po. Burahin ko na to guys ha. It must be butters. If you will try y equals vx and x equals vy, you must have the same answer. Siguro magiging difference man lang is the constant. Pero dapat most likely maging the same. I thank you po kay Ma'am Criza Mariette. Thank you po Ma'am Lodi Cakes, Ma'am Mariette, for dropping by our live. Thank you so much po. Okay, so ano na mangyayari Sir IJ? Burahin ko na to guys. Burahin ko lang. So ang integral nito is ito. So ano na yung magiging sagot natin Sir IJ? So magiging ano siya? X e raised to y squared equals y squared e raised to y squared minus e raised to y squared plus c. So pwede nating i-divide both sides by e raised to y squared, or that is by multiplying both sides of the equation by e raised to negative y squared. That's why the final answer is this. Ayan na po yung final answer natin mga Lodi Cakes. X equals y squared minus 1 plus ce raised to negative y squared. Thank you so much, Engineer Cleaborn. Nandito ka, idol. Thank you so much, Lodi Cakes. Napanood mo na ba tayo sa 24 oras? Ayan. Uy, nanood pala si Nevs. Nanood ka pala, idol Nevs. Anong problem mo ba, uy, na? Anong topic yan, Lodi Cakes? DE din ba yan? Supporta tayo, idol. Thank you, Lodi Cakes. Nantay ko na nga lang, idol, yung layon mo eh. Hindi, joke lang. Thank you sa mga... Ay, shoutout kay Probably. Bakit e raised to negative y squared? Kasi kinancel natin siya, probably dead. Kumbaga, para mawala to, idol. Ito kasi, multiplied by this will be equal to 1. Tapos ito, 1. Ito, 1. Para lang maging in terms of x siya. Okay? Oo, Jacob, yun nga yun, Lodi. Ano yung mismong tanong, Amity? Sorry, idol. Okay? Anong exact topic yan sa DE? No problem, probably dead. No problem. So, ano yung mismong tanong? Caltech for checking sa linear. Meron naman, idol. Kaya lang applicable kasi yan sa ano na, mismong birds eh. Thank you for the ice cream tsaka chocolate. Engineer Cleaborn. Stay strong po kayo ni Engineer Gliponea. Nag-name drop eh, no? Bakit may C? Baka 0 yun, idol John Paul. Napadaan lang ako, walang magets. Naglo-load po ba reply? Kung hindi, idol eh. Hindi po siya elimination of arbitrary constant, Ma'am GXL. Or if may question pa kayo, huwag kang umiyak, idol. Ang mat hindi iniiyakan yan. Dapat yung mat yung iiyak sa'yo. Okay? Next problem tayo.
Sige. Sino pa yung may problem dito, guys? Wag lang problema sa ano, pera. Di, I mean problem sa math or anything. Yan, marami pa tayo. Love life po, naku po, mahirap ng problema yan, idol. Nag-i-scroll lang na pa, pwedeng exact DE. Actually, nag-exact DE na tayo kanina, idol. Nature of fruits, naku, quadratic lang. Ano yung mismong given? Ano ba yung mga topic under inexact? Yun ba yung mga determination of integrating factor? Yes, anonymous, that is correct. Kapag differential equation tapos homogeneous, mahaba talaga solution. Lodi. Ano yung mismong tanong nyo, idol? Sige, comment lang po if ever. If kaya naman natin nasagutan agad, or if hindi, we can post some videos. Yung DE coefficient in two variables, actually pwede rin naman, kaya lang yun yata yung mahabang solution na u plus h, no? Oo nga, hindi pa ata ako nagdi-DE in two variables. Tama ba? Good evening din sa'yo, Sanji. Dito po ako kumukuha ng practice problem. Dito po, mga Lodi. Yung centroid sa calculus pa yan, idol eh. Di tayo ngayon eh. Hindi nag-load, Lodi kicks. Okay lang naman, Jambi, pero pwede nating i-check para if hindi ko man agad masagot, we can do it some other time and post ko na lang sa channel ko. Okay guys, pwede na yung mag-try. Okay guys, what if this one? Kanina pa ako dito, gagstock 120. Thank you, idol. Okay, sige guys, ako na lang magbibigay ng given. Ewan ko kung na-topic nyo na, hindi ko pa nadidiscuss to sa live ko eh, pero meron na akong video sa channel ko. X plus y minus 1 dx. Try natin mga Lodi, hindi ko pa na-solve din. Try natin na sama-sama tayong magtulungan sa problem. Boss, napanood kita sa 24 oras yan. Shoutout kay Roel Manalo 723. Shoutout. Thank you Gagstock 120 idol. Malaking tulong yung pag-subscribe mo. Plus 1 dy. Ayan, ito yung nagtanong ng linear coefficients. Pwede nating sagutan to. Guys, sa tingin nyo, anong gagamitin natin dito? O hindi siya exact idol eh. Hindi to exact. J. This is not exact. O, non-exact naman to hindi naman to na exact. Ano gagamitin natin? Sa tingin nyo guys, what is the thing or what will we use here? Homo ata yan. Hindi rin siya homo kasi may constant. Substitution. Ano yung substitute natin? Anyone? Yes, linear nga siya. Pero tingnan maigi, anong klase siya? Intersecting ba, parallel, etc. Thank you, Engineer Brembins, idol. Hindi siya separable, GXL eh. Hindi idol. Oh, ang tawag dito guys, ano siya? Coefficient linear into variables. And this is what we call as yung parallel. Bakit naging parallel, Sir IJ? Kasi pwede natin itong isulat as ganito. Medyo mahaba lang din solution nito, pero please bear with me na lang. So, if gusto nyo magstay, okay lang. If not, okay lang din. So, pero simplify natin. Pwede natin kasi i-factor yun to dito. Guys, parallel po ang tawag dyan. Okay? Thank you, Sam, for the rose. Ala, sorry na, Amethyst. Pasensya na. Di kasi talaga topic natin. Patawarin mo na ako, Lods. Pag naalala mo yung tanong, pwede mo i-message na lang sa TikTok ko. Ayan guys, napansin nyo po, pareha silang x plus y. Guys, i-visible ka, Errol. Guys, do you notice na pareha silang x plus y? Do you agree with Sir IJ? They are both x plus y. Right? Wala akong subject idol na hinahawakan. Lodi gigs. Okay. So, pwede natin gawin substitution kasi kapag parallel, gagamitin mo yung magkamukha sa kanila.
So, we can use substitution. So, let's say gamitin natin v, variable na v. V equals x plus y. Yung common sa kanila, ha? Filipino po ba yan? Hindi po. Thank you, Ajax. Thank you, Idol. Lodigig, shoutout sa'yo. So, pwede natin siyang i-differentiate. dv equals dx plus dy. Okay? Nakakasunod ba mga idol, oh? Guys, nakakasunod po ba? Are you still with me mga idol, oh? Okay, let's check. Okay, good job. So, we have now. Yes, turo sa amin eh. Shoutout kay Jay, turo daw sa kanila. So, itong x plus y, pwede nating i-replace. So, pwede ka kasing mamili. Pwedeng ang palitan mo si dx, pwedeng ang palitan mo si dy. So, any of the two naman. So, I mean, parehas lang naman din yung lalabas. So, from this, agree ba kayo guys na pwede natin itong isulat as dx equals dv minus dy? Hindi naman nagagamit sa trabaho, idol, pero sa analysis kasi nakakatulong siya pang enhance. Okay? So, ano na mangyayari? Hindi po siya homogeneous, idol. Hindi po siya homogeneous. It's not homo. Kasi meron kang constant, idol eh. Ayun na, sa mga nagsasabing homo, hindi po siya homo. Kasi may constant tayo, idolo. Iba yung degree niya. Thank you, Nebs. So, substitute na natin. X plus y is v. So, v minus 1. And then, replace natin si dx with dv minus dy. Okay? Sana nakasunod mga Lodigix. Ayan. Yes, parallel lines. That's correct. Ayan. Shoutout kay Ryle dyan. Masyadong nagmamadali. Kalma ka lang, idol. Ine-explain kasi natin. Ayan. If medyo ano yung pasensya mo, pwede ka namang umalis na sa live. Kalma ka lang. So, we have b minus 1 multiplied by db minus dy plus multiplied by 2v plus 1 dy equal 0. Ayan. So, ayan na guys. Ito na yung gagawin natin, di ba? So, anong gagawin natin dito? So, didistribute natin siya, right? So, we can distribute v minus 1 dun sa dv natin kasi we can combine now the dy. Guys, nakasunod po ba dito sa parting ito yung mga nandito pa kanina? Guys, tama po ba? Yes, ako po yung nasa balita kanina, ulan. Okay, sige, tuloy ko na lang mga Lodigix. So, we have v multiplied by dv, so that is, pwede naman natin gawin v minus 1 dv, mga idol. Minus, itong dy, pwede mong i-distribute. So, v multiplied by negative dy, so that's negative v dy. Negative, so that's plus dy. Distribute natin to 2v dy plus dy equals 0. So, ano na mangyayari dyan, Sir IJ? So, you have now v minus 1 dv, negative v plus 2v, so that's plus v dy plus dy plus 2 dy equals 0. So, we can transform this as v minus 1 multiplied by dv plus, pwede naman dun sa mga gusto magpaulit, review nyo na lang to sa channel ko. I-upload ko naman. Guys, anong klase na tong, anong klaseng differential equation na to, mga Lodi? Anong klaseng differential equation na siya? Okay, that's correct. It is now separable, Sir IJ. So, itong v minus 1 dv, pwede natin yang gawin ganito. Tama po ba? So, this will now be transformed. Tandaan po natin yung v equals x plus y. So, this is now, lagyan natin ng arrow guys, para may palatandaan tayo. V minus 1 over v plus 2. Tanggalin natin yung parenthesis. dv plus dy equals 0. Tama po ba mga idol? Itong v plus 2, nilagay ko lang sa ilalim.
I just put it in the denominator, tapos magiging ganyan na siya. Okay, nakasunod ba mga idol? EJ, pwede naman yung suggestion mo, pero may bibigay ako mas magandang suggestion, idol. Pero tama din naman yung binigay mo, EJ. Pero Sir IJ can give you a much better suggestion na hindi mo na kailangan mag-divide. Okay? So, burahin ko na muna to mga idol at tandaan natin, V equals X plus Y. Sorry idol, hindi ako make-eng or chem-eng kaya hindi ako nakapagturo ng heat transfer. Tandaan natin yung V equals X plus Y guys ha. So, ganito gagawin natin. Ito, V plus 2. So, ang goal kasi natin, kunyari, kung ayaw nyo mag-divide, pwede nyo itong gawing V plus 2. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, this is now transformed as like this. So, magiging V plus 2. Guys, ano yung ma-minus nyo sa 2 para maging negative 1? That's correct, Ajax. Okay, so magiging minus 3 yan, idol. Explain ko po ulit ha. Bakit nag-V plus 2 ako, Sir IJ? Kasi binase ko siya sa denominator. Pero ang nakalagay originally sa numerator ko, V minus 1. Kaya I have to subtract 3 here. So the 2 minus 3 is negative 1. Ganun po yung ginawa ni Sir IJ. All over V plus 2. Okay? dV plus dy equals 0. So ano na mangyari? Itong V plus 2, divide mo sa V plus 2. So pwede mo siyang isulat as 1 minus 3 over V plus 2 dV plus dy equals 0. So, ano yung integral ng 1? So, that is Sir IJV. Minus, eto, 3. Ano yung integral nito, guys? Ano yung integral nito, mga Lodi Geeks? What is the integral of 3 over V plus 2? Sa mga Lodi natin. Okay, that's correct, ln. So, we have minus 3 ln ng V plus 2 plus integral ng dy ay y, mga idol, equals c. Okay? So, ano na mangyayari dyan, Sir IJ? So, ano yung V natin, mga Lodi? So, that's correct. It's x plus y. So, substitute natin yung ginawa natin kanina, x plus y. So, the final answer will be x plus y. Pero pag pwede pang i-simplify, simplify nyo po. X plus y plus 2 plus y equals z equals c. Kaya lang itong y plus y, pwede pa siya. So that's 2y. So the final answer must be x plus 2y minus 3 ln ng x plus y plus 2 equals c. Ayan na po yung final answer, mga Lodi Geeks. Pinasok natin yung v. Tapos ito, inad ko lang guys. Baka nalito po ha. Ito, these are like terms. Shoutout kay Engineer Claiborne. Kapag in terms of y and Lodi Geeks, hindi pwede yan sa ganitong case probably dead. Kasi ano siya, kumbaga, complicated kapag ito ni-raise mo sa in terms of e. So normally, kapag mga series or coefficient linear in two variables, you can't express that explicitly in terms of y. Okay. Thank you, NLEX Idol, for the gift. Hindi ko alam kung ano yung binigay ni Idol. Pero thank you so much. Sana all Idol na sa 24 oras. Chamba lang yan, Lodi. Okay. Ano na yung problem mo? Uy nani. Hey, thank you, Grim Novita, for the rose. Thank you, Idol. Sir, meron ka po ba naka-upload na video about sa application ng derivatives? Yes, meron. Yung sa differential calculus po. Yes, live to, Idol. Ayaw ata mag-load. Oo nga, Idol eh. Anong problem, Jambi? Thermosob, hindi na, Idol eh. Pero dati may thermo, kaya lang sobrang tagal na nung huli ko siyang inaral. Sige guys. Next problem tayo. General trinomial. Naku, algebra to si Idol. Ay, yung application sa DE, Idol, sige, try ko sa susunod. Kasi wala pa akong dyan.
Kailangan ko lang balikan yung mga ano natin. Next time try natin, Van. Anong race na wanap? May problem ka ba yan, Chandray? Throw mo nga ng algebra, Claiborne. Variable, separable. Yes, meron din po ko implicit. Ano guys? Ano yung tanong mo mismo dyan, GXL? Reinforced concrete. Hindi ako idol CE eh. Pwede mong itanong kala sa K-pop or search mo yung K-pop education, CE box. Yun yung mga channel sa civil engineering. Ano? Ay mag-load idol, wala akong makita. Wala rin ako reference sa statics, wala yung buko na blue. Ang meron lang natira sa akin sa bahay, yung sa differential equations at calculus. ME hindi, ECE po ako. Thank you so much Ver for the greeting. Next time natin sagutan yan Jay, yung mga application of the, hindi ko pa sure kung kailan, pero hanap ako ng sample problems. Especially yung mga growth decay. Hindi nakabukas yung ano ko idol eh. Isang account yung gamit ko. Sir, tips po sa mga erroneous questions sa boards. Siguro wag mo munang sagutan. Kunyari nakita mo na wala yung tamang sagot. Tapos, try mo. Yun yung mahirap, erroneous eh. Ang hirap atupagin yan. Oo, nakikita naman yung comment mo, Jmar. Ano guys? Sige, try natin mag-live kahit mga hanggang 12:15. I-upload ko idol later. Yung partial D idol, malayo pa yan. Ako po. Pambata ka na yan. Ito guys, try nyo nga to. Uy, thank you Enlex ha. Ano number na tayo? Number 7 na ba tayo? Nakita ko lang sa miscellaneous. Wala kasi kayong maibigay pa eh. So, integral ng, may y squared minus 3y minus x. Try lang natin guys ha. Hindi ko pa alam yung sagot actually. Pero may sagot naman siya. Papalabasin na lang natin. Hala, hindi po ako CE idol. If you're looking for soil mechanics, I'm sorry, idol. It's for civil engineering, I think. Lods, ba't ang talino mo? Ano lang, Lodi, tiyaga lang. So guys, anyone, anong pwede natin gawin dito sa problem na to? Sa mga idol natin? Pero sa totoo lang talagang ang daming may gusto rin ng algebra eh. Kaya lang kasi ang hirap din talagang i-organize yung mga ganyan. Lalo't syempre yung iba gusto magpaturo ng ganito, ganyan. Sobrang non-exact. Ano pwede natin gawin, Glenn? Factor out ng y. Kaya lang may x po siya, idol k. What do you think we can do? Sige, ano ako, harang. Nakaharang kasi. Check. Same ata kanina, variable separable. Hindi siya variable separable, idol, kasi may combine na x eh. Actually, pwede rin naman. Pwede rin naman yung kay Boliva divide. Kaya lang, ang pwede natin gamitin dito is using substitution, suggested by substitution. Alam niyo yun, may tinuro na ba sa inyong ganun? Guys, may tanong si Sir IJ, may tinuro na ba sa inyo na suggested by the equation? Substitution, suggested.
by the equation. Hindi sa parallel idol, y squared yan eh. Wala pa po. If meron ganun sa buka. Kasi kung iisipin nyo guys, tingnan nyo to. Y squared minus 3y. Diba? Pwede nyo siyang i-check na ang derivative nito is 2y minus 3. Yes, that's correct. Let natin. Ay, meron na raw kalaan G din. So, we can let. So, pwede mo siyang ganito gawin. Let v equals y squared minus 3y. Kasi napansin mo na, kaya lang, kailangan ma-recognize mo yun. Kasi kapag hindi mo siya napansin, problema yan. Idol. So, ang mangyayari dyan, kapag dinifferentiate natin to, mga idol, that is 2y minus 3 dy. Tama ba si Sir IJ? Tama ba pag-differentiate ko mga idol? Tama po ba? Do you agree? Anyone? Ideal gas law, PBN, RT yan ah. Tama mga idol, di ba? Okay, so anong gagawin natin? Ito, palitan natin ng V Sir IJ. So magiging V minus X dx plus, how about this one, dv equals 0. So, ayun lang ang magiging problema natin sa tingin ko. So, ano sa tingin nyo pwede natin gawin dito? What do you think we can do here, mga Lodi Geeks? Separable ba siya? Are you sure? So, divide natin by V. Sabi ni Idol. Hindi siya homogeneous eh. Hindi siya homogeneous guys. Hindi na siya homogeneous eh. Hindi siya homo. Ito hindi rin homo kasi degree nito is 1. Okay? Tapos ito naman, ang degree niya 0. Dividing by dx, so pwede na natin siyang gawing linear, I think. So magiging dv over dx. So divide natin both sides by dx kasi hindi rin siya separable eh. Guys, tingnan nyo, hindi siya separable kasi v and x magkasama sa isang expression. Di mo siya pwedeng i-separate na mafa-factor out si v or like si x. So isip ka ng iba. So magiging ano siya, linear dE. So magiging dv over dx. Tapos magiging what this plus v equals x. Tama ba guys? Linear siya ano in v. Hindi rin magiging exact yan, real underscore crease. Kasi automatically, ang derivative nito is 0 na. Ito, magkakaroon ka ng derivative nito which is 1. Idol. Tama po, di ba? Nilipat ko na tong negative x sa kabila, kaya naging x na siya. Okay, so ano na mangyayari? So, the integrating factor, so ang magiging ano to, linear in v, di ba? Linear in v. Kailangan talaga kapag differential equation, batak ka sa mga ano, mga cases. Sir, nasa page ikaw ng GMA. Oh, thank you so much, Rev. Thank you, Idol. Oo nga eh. Oh, message mo na lang, Amethyst, kung may question ka na, Idol. So, linear in v, so that is, ang IF natin equals E raised to the integral of, ano yung P of ano natin, mga idol? Yung P of X natin. Anyone sa mga live audience? Ano ang P of X natin? That's correct, Glyn and EJ. That is 1, Sir IJ. E raised to 1 dx, so that is E raised to X. 1 po, yan yung coefficient eh. 1 yung coefficient ng V natin. So that's why, ang integrating factor natin is E raised to X. Do you agree? Wrong swipe ata, biglang sumakit ulo ko. Sorry na po, Lodi. Yes, that's correct. Fold siya. So, ano na mangyari, Sir IJ? Di balik na tayo dun sa integrating factor. So, that is V multiplied by the integrating factor equals the integral of X, Q of X multiplied by the integrating factor dx. Okay? So, ano na mangyari?
So, ito, integration by parts. Pero guys, ako kasi, ito guys, advice ko lang Kapag ako kasi kabisado ko na yung integral nito parang ano siya lagi, x e raised to x minus x. Kumbaga, rekta na yan Kumbaga yung integral niyan. Kumbaga dati napansin ko na, ay, ito pala, automatic yan. Kumbaga, ang integral niyan is, kapag nag-integration by parts ka, x e raised to x minus x. Minus e raised to x, sorry. Yes, pwede ka naman mag-DI method. Physical pharmacy. So, pwede ka or let u. So, let u equals x. Du equals dx. Gawin na lang natin integration by parts if gusto nyo. Mas trip nyo ata ito So, you have v equals e raised to x. So, uv minus the integral of v du x e raised to x minus the integral of d e raised to x dx. So, you have x e raised to x minus e raised to x plus the constant c. Okay? Tama ba guys? Tama ba mga lodi? Magra-rugby na lang. Huwag kang idol mag-rugby. Ito talaga. Tama ba yung integral ni Sir IJ? Okay. So, next. Lagyan na natin. So, we have now v e raised to x equals x e raised to x minus e raised to x plus c, and dividing both sides by e raised to x. Burahin ko muna itong nasa kaliwa, mga idol. Basta tandaan natin itong v Burahin ko muna to. Don't worry, this will be uploaded naman. Binevertigo ako. Sir, shoutout kay Ma'am Ella Rosardo. Sorry po ma'am, patawarin niyo na ako. So, divide natin both sides by e raised to x. So, magiging ano siya? V equals x minus 1 plus c e raised to negative x. Guys, tama po ba? Kapag ito, minultiply natin both sides by e raised to negative x, ito lalabas. Agree po ba? Mga lodi? Okay. So, ano na mangyari? Yung v palitan natin. So, tama yung sagot natin guys, na-check ko na. Yun, ayos, solid. So, yung v, balik mo, y squared minus 3y equals x minus 1 plus ce raised to negative x. Ayun. Congrats, tama yung sagot natin. Nakita ko lang. Yan, sobrang tagal na kasi nung time na sinolve ko siya. Ayan, tama yung sagot natin mga lodi. Dito siya sa book page 85. Ibalik nyo na lang mga idol. Nasa page 85 siya ng Rainbill 7th edition. So ayan, kailangan talaga sanay ka sa ano. Kumbaga ang tip talaga na mabibigay ko sa inyo guys, dapat sanay kayo na mag-identify if separable siya, homogeneous, linear, exact. Kasi kapag hindi kayo marunong mag-identify nun, may hirapan na kayo sa mga non-exact. Page 85 po. Idol, ito po yung book na gamit ni Sir IJ. Ito. Shoutout kay Engineer Cleburne tsaka kay Engineer Patricia. Bebe ni Idol. Ayan. Ito yung screenshot mga idol. Thank you Engineer Cleburne Idol for the ano. Ayun guys. Ay hindi mo makita. Sorry, sige idol. Ito po. Meron alam ko sa Shopee And 7th edition. Course mo sa college, ECE ako idol. Ngayon guys, may questions pa ba kayo? Kasi hindi ko talaga na-prepare yung ano ko ngayon, yung live kasi may nagpasagot lang saglit tsaka na-busy ako kanina. Hanggang kailan ite-take? Uy, shoutout kay Sir Maverick Santos. Hanggang kailan ite-take? Ay sige Jambi, yung tanong mo sige, gawan ko na lang, try ko gawan ng video idol. Medyo napapagod na rin ako. Sir, tips sa e-mugs, kailangan masterin mo yung mga 3D, IJK. If with science po kaya.
Sige, take note ko yan, Jambi. Message mo nga ako. Pwede mong i-message sa akin, Jambi, ha. I-message mo. I-roll ano yung comment mo, Lodi. Sir, gawa po kayo video next sa application. Meron akong application, parang mga sample problems lang. Like sa growth, decay, tapos meron din akong Newton's law of cooling. Tapos yung mixing, meron din ata ako. And po kami magpaparapol December, Idol. Subscribe na lang ako sa YT channel mo. Thank you, Chandre, Kyle. Statics of rigid bodies. Kailangan maganda fundamentals mo sa physics. At the same time, sanay ka sa mga FBD. Real body diagram. Solid mensuration. Ano yung GGYY? Kaka-upload ko lang nun, Angeline, nung nakarang araw eh. Pwede mo i-check, Idol. 4 na videos. 4 na problem ata yung sinolve ko nun, Angeline. Lodi Geeks, nung time na yon. Boss, talaga bang sabay di pati physics? Yun na, masaklap lang. More plain geometry and trigo. Sige naman, Idol. Gusto ko, actually, may time nga gusto ko sagutan yung mga, like, pwede tayo mag-prepare for review for boards. Hindi naman. Actually, lahat naman na engineering mahirap. Ang gamit ko kasi, guys, dito sa pangbasa ko, yung mismong original account ko, yung pang personal account ko. Pero yung account na gamit ko sa live, yung ko nalagay, yung pang maraming followers. Hi, Engineer IJ. Shoutout sa'yo, Sai Pascual. Sige, Idol. Sir, anong topic pa yan sa DE? Ano to? Substitution suggested by the equation. Thank you, Hans, for the roses. Chemistry. Pwede naman, Idol. Kasi parang engineering science din yun. Kaya lang hindi ako wala akong gamit or reference. Thank you, Drich. About Lagrange. Anong topic ba siya sa Lagrange? Calculus yun, di ba? Sir, paanong year iti-take sa college yan? Second year college. Engineering data analysis. Meron naman, Idol, pero pwede mo i-check yung probability ko. Like mga counting techniques, meron akong ganun. Electronics and Communications Engineering, Idol. ECE. Ala, Idol, pwede mo namang panoorin na lang Delphine yung replay. I-upload ko naman mamaya. I mean, tomorrow, Sunday. Ala, di mo ata napanood, DJ, yung Bernoulli. Check mo sa channel ko, Idol, na-upload ko na. Sa ECE boards, may algebra pa ba sa Newtons? Wala na, Engineering Claiborne. Sa mga ECE graduates dyan, ang tanong sa math dun, wala nang algebra. Start na sa calculus po. Why di ka po nag-civil? Wala lang, Idol. Wala kasi ECE daw, versatile eh. Thank you din sa'yo, Angeline. Miss Angeline.Faith on IG. Sa support, Lodi. So, try mo na lang, Delphine. Sorry pasensya na rin na Lodi. Pagpatasan ng pencil. Idol. Sabi ko nga kanina sa live ko, pwede kayo magpatasa. Kung ano naman kung along Manila naman kayo or along NCR. Walang problema. Yes, meron yan. May calculus. Syempre may math. Time rates. Siguro kapag nag-start na tayo ng calculus series natin, like differential integral, pwede na natin i-discuss yung nasa kasi tayo, DE. Oo, hindi ata talaga mababasa yan. Yes, walang algebra. Anyway guys, if may suggestion ba kayo for hindi ko kasi sure kung magla-live ako bukas or sa Monday na. Pero anything na gusto niyo i-suggest before tayo mag-end. Ano bang gusto niyong topic? Especially math lang muna, math. Huwag na muna tayo sa iba. Anong birthday ko? Hindi ko na maalala, Idol. Patasa po ng lapis. Sige lang, Lodi Cakes. Pwede mo ko i-message if along Manila din naman kayo. Yung sa mga gusto magpatasa, message nyo ako sa TikTok account ko or sa Facebook ko or Facebook page. Oo nga, Idol, may nag-message. Ito, pwede nyo rin i-search sa Facebook to, guys. Kung gusto nyo magpatasa, pwede nyo kayo message directly. Check ko na lang later or tomorrow. Sige, check natin yung mga questions nyo kung mga inquiries. Inquiries pwede tayong gumawa. Decay or half-life. Best cycle na pwedeng gamitin. Anong engineering ka, Jamewell?
Madami. Sige, Probstat, Engineer Claiborne, dagdag natin sa ano yan, bucket list. Elimination sa page ata yun, Errol, o sa ano. Nakalimutan sobrang dami nang mag-message sa akin, idol eh. Lalo nung nag-birthday ako, tsaka ano, dahil dun sa may 24 oras. Check ko na lang, idol, o kaya i-up mo. Ito, idol, yung pangalan ko sa YouTube channel ay sa James Maling. Third take ko na, hindi, papasa ka na dyan, Idol Jules. Sure yan, papasa ka na, idol. Matrix yan, pwede rin. Vector, ayan, linear algebra. GGYY, computing ng mga prism. Naku po, mukhang ano pa lang to, nagsisimula pa lang sa engineering to. Up mo na lang, idol, check ko later. Or tomorrow, sorry. Ayun guys, salamat sa mga nanood ng live natin tonight ha, mga idol. And, ayun, try natin mag-live tomorrow or most likely sa Monday. And see you. Yung mga gusto magpatasa, Basalong Manila lang naman. Pwede, especially medyo magaan naman schedule ko this week. At saka hanggang next week. So pwede naman kayo mag-message sa akin para pwede tayo mag-meet. Especially yung mga future engineers natin. Thank you so much everyone. Thank you din GXL. Thank you idol. Happy Sunday mga ano yung patasan ng lapis idol. Lapis. Ano lang, pampaswerte lang. Dati may tinasana ko 3 CE, lahat sila naging civil engineers. Pero syempre, ano lang din yun, it will still be on your part. Good night, mga Lodi Geeks. Medyo inaantok na rin yan. Thank you, Engineer Claiborne. More power din sa inyo. Stay strong kayo ni Master, ni Master Pat. Congrats sa GMA. Good luck sa prelim mo, idol. Good night din, GXL. Hindi ko kayo ma-follow mismo, dun sa isang main account ko. Napafollow ko lang kayo sa personal account ko eh. Dun sa mga loading natin dito. Yung gamit ko panood. Anyway, finalo ko na lang din kayo just in case. Good night mga Lodi Geeks ha. Good night. Thank you so much. Salamat po sa lahat ng nagbigay. Salamat nanood. Bye-bye.